Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po ulit ito, ang sender ng kwentong may pamagat na ampon sa pugad ng mga aswang. Natuwa po si Mama na pinakinig ko po sa kanila noong nakaraang gabi. Ang buong akala ko ay magagalit ang tatay ko, pero ang sabi niya, parang kinilig daw siya. Parang bumalik umano ulit sa alaala niya ang kabataan nila ni Mama. Nagpapasalamat sila sa iyo na nabigyan ng buhay ang kwentong pag-ibig nila. At ang sabi ni Papa ay uulit-ulitin niyang pakinggan ito hanggang sa tumanda na sila. Bali, ito na yung kwentong sinabi ko sa iyo na kung may pagkakataon ay ibabahagi ko naman sa inyo. Ang buhay pag-ibig ng kapatid ng lolo namin. Itong pangalawang kwento ko ay kaya ko na pong ibigay ang nickname ko. Babae po ako, Sir Seth. Ako si Maymay. Siguro naman sa dinami-daming Maymay ay hindi na ako ma-identify. Ito naman ay ang kwento na ibinahagi ng lolo namin sa amin. Pero hindi ko pa kasi alam na may ganitong kwentuhan pala, kaya hindi ko ito na ibahagi sa iyo. Bali, nauna pa itong ikinuwento ng lolo namin kaysa sa kwento ng nanay ko. Bali, nangyari ito dekada 50. Kwento ito ng kapatid ng lolo nung sila ay mga binata pa. Hindi ito tungkol sa aswang, kung hindi tungkol sa isang diwatang umibig sa lolo Amador ko. 4 na magkakapatid sina lolo, 2 babae at 2 lalaki. May kasaysayan kasi ang ninuno namin noong panahon ng Kastila. Bali, may nananalaytay na dugong Kastila kami sa dahilang ang lola sa tuhod ng lolo namin ay anak ng Kastila. Ang sabi ay inanakan umano. Sinasabi ko sa iyo ito, Sir, kasi diba ang mga native na Filipino ay masasabi nating moreno at hindi katangusan ng ilong. Pero sina lolo, masasabi nating mistisong-mistiso na kahit sa maangkan namin ngayon, lumalabas pa rin ang kulay bughaw na pinanggalingan ng aming lahi. Kaya Sir, mga gwapo po ang lolo namin. Lalo na daw si Lolo Amador, na siyang kapatid ng talagang lolo namin. Dahil sa panganay itong si Lolo Amador, siya ang unang nagkaasawa. Bali, may batas dati silang mula sa panganay hanggang sa bunso. Hindi pwedeng lalaktaw ka na mauna ang pangalawa o pangatlo na mag-asawa nun. Kailangang sunod-sunod, mula panganay hanggang sa pinakabunso. At kung hindi maiiwasan na mauna kang mag-asawa sa panganay, magbabayad ka ng danya sa lahat ng nilaktawan mong kapatid. Ganun umano sila dati, sabi ng lolo ko. At batas din sa kanila na kung sino ang magustuhan ng mga magulang nila para ipakasal sa iyo, wala ka magagawa kundi sundin ito. Dahil kung hindi, nako, latay at palo ang abot mo. Kaya noon nauso na halos lahat na magkasintahan na hindi nagustuhan ng magulang ang kanilang iniibig, nagtatanan, o hindi kaya ay nagpapakamatay umano. Dahil si Lolo Amador ay likas na mabait at masunurin, lagi na lamang siyang sunod-sunuran sa mga magulang niya. Ayaw niya kasing mapagalitan siya ng tatay niya, at ayaw niya ding sumama ang pakikitungo sa kanya ng mga magulang niya. Kada Sabado, may sayawang ginaganap sa bahay ni Lolo. Kasi dati ang sayawan sa mga bahay lang umano. At kung sinong bahay ang may malaking sala ay yun ang ginagawa nilang party or nagsasayawan sila doon. Ang ginagamit nila noon ay yung tinatawag na ukulele, yung malaking gitara at gitara mismo. Magaling magkaskas na gitara ang mga lolo namin. Lalo ng mga cha-cha, boogie at mga pangsinaunang tugtog. At magaling din silang magsayaw ng mga ganon.
Maabutan ko pa si Lolo at Lola na nagsasayaw sila ng ganon kapag nagtitipon-tipon kami noong maliit pa kami. Balik tayo sa kwento. Dahil nga sa medyo may kaya ang pamilya ng babaeng gusto nila kay Lolo Amador, kaya minadaling ipakilala sila nito at gusto ng tatay nila ay ipapakasal na sila agad-agad. Ayaw man ni Lolo Amador pero wala siyang ibang pagpipilian. Ayaw niya magalit ang mga magulang niya. Ipinakilala silang dalawa. Sinabing, Amador, ito si Marta. Anak siya ng kumpare ko at siya ang napili naming mapapangasawa mo. Maganda si Lola Marta. Morena lang pero masasabi nating pwede nang sabihing maganda noong mga panahon na yon. Dahil sa gwapo ang Lolo Amador kaya siguro wala din siyang reklamo. Subali ayun na. Agad-agad, pinag-usapan na ang kasal. Kinasal sila pagkatapos ng 2 buwan. Masasabi nating swerte na rin si Lola Marta kay Lolo dahil mabait at maaalalahanin nito. Kahit hindi niya ito niligawan o hindi siya siguradong mahal siya nito. Pero okay daw kay Lolo. Wala siyang reklamo. Ang naisip lamang ni Lolo noon, unti-unti niya ring matututunang mamahalin si Lola Marta. Pagkatapos ng kalahating taon ay nabuntis si Lola Marta. Maalaga din naman si Lola kay Lolo pero nang nanganak na siya at nang maging okay na siya, ay doon si Lola Marta nagbago. 8 buwan pa lamang ang anak nila nang matutong bumarkada si Lola Marta na akala mo ay walang anak na inaalagaan nun. Bumalik siya sa dating gawain niya na kung saan may sayawan, andun sila. Bali ang ginagawa niya, pag umalis si Lolo Amador dahil nagtatrabaho ito sa kanilang taniman, iniiwan naman niya ang anak nila sa kanyang biyenan at mga bayaw. At dahil sa wala silang alam kung saan pumupunta si Lola Marta, inaalagaan na lamang nila sa kadahilan ng gusto naman nila yung unang apo. Unang pamangkin din syempre. Natutuwa sila. Pero umaabot na ginagabi ay hindi pa rin bumabalik itong si Lola. Hanggang sa hinahanap siya ni Lolo Amador at nalaman na lang na nasa sayawan pala siya kasama ang mga kaibigan niya. Nung una, ayon kay Lolo, iniintindi lamang daw siya nito dahil ang sabi niya ay nababagot lamang o naboboard kung nasa bahay lamang siya palagi. Sinabi ni Lola Marta na hayaan na lamang muna siyang mag-enjoy nun. At para walang away, ano pa nga ba? Edi sige. Pero nang lumaon Sir Seth ay nalulung na si Lola Marta. Lagi na lamang itong umaalis at hindi siya umuuwi ng bahay nila. Umabot na sa puntong si Lolo Amador na ang nag-aalaga ng anak nila. Mabuti na lamang at natuto na rin itong dumede lamang sa bote. Nang lumaon, talagang nalaman ni Lolo Amador na nagloloko na talaga si Lola Marta noon. Nanlalalaki siya. Kinumpronta ito ng Lolo Amador. At hindi talaga siya nag-deny. Ewan ba niya, napakabait naman ni Lolo noon. Bakit may mga babae talaga na hinahanap sa iba ang kakulangan ng kanilang asawa? Ganon din naman yung mga lalaki. Ayaw siyang saktan ng Lolo Amador kaya ang ginawa ng Lolo, tumakbo umano ito sa bundok. Doon ito pumunta sa masukal na bahagi na gubat. Umiiyak ito na may halong inis at galit ang nararamdaman niya. Dati kasi Sir Seth, ang bundok namin ay masasabi nating virgin forest. Tinitira nito ng baboy ramo, mga unggoy, malalaking sawa sa kadahilan ng malaking puno ng kakahuyan ay ganun din at hindi pa uso ang mga chainsaw nun. Ang gusto ng Lolo Amador na maglaho na lamang o magpakamatay nun. Kasi hiyang-hiya siya sa mga kapatid niya at mga kakilala na matagal na pala siyang niloloko ng asawa niya. Pero nang handa na siyang tumalon sa bangin,
bigla na lamang umanong may tumawag sa pangalan niya. Ang sabi nito, Amador, Amador, huwag kang umiyak. Huwag mong parusahan ang sarili mo. Magpakatatag ka dahil sa iyong anak. Lumingon-lingon siya sa kung saan galing ang boses na yun pero wala siyang makita. Pero nang tumingala siya sa taas, may isang babae na napakahaba ang buhok. Parang kulay ginto ito. Maganda. Napakaganda at parang nasisilaw siya kapag tinitingnan niya itong mabuti. Lumulutang ito sa hangin. May bulaklak sa noo na parang nasa Santa Cruzan ito. May hawak itong baston, pero puno ng bulaklak. Kinurap-kurap ni Lolo ang mga mata niya sa pag-aakalang baka nakatalon na siya sa bangin. Kumbaga kung ano-ano nang nakikita niya. Kasi naghihingalo na siya pero nanatili itong nakatayo sa may hangin. Lumapit ito sa kanya at ang sabi nito, Ako si Mira, ang diwatang nakabantay sa lugar na ito. Bakit ka umiiyak? Sinabi naman ni Lolo Amador na masama ang pakiramdam niya. Mabigat. Niloko siya ng asawa niya. Kung kailan na umano na natututuhan na niyang mahalin ito, saka pa ito nagloko. Nakita ni Lolo na nalungkot ang mukha ng diwata. Sabi nito kay Lolo ay, matagal na kitang nakikita. Mula pa dati nung bata ka pa. Nasusubaybayan ko ang buhay mo. Gusto kita. Kaso ayaw ng mga magulang ko na magkagusto kami sa mortal. Kumbaga sa mga tao. Kaya ang ginawa niya na lamang umano ay inaalagaan niya ang mga alagang hayop, mga bulaklak sa lugar, kung nasaan ang pag-aari nila Lolo nun. Kaya pala Sir Seth, ang mga bulaklak sa hardin ng lola namin na kapatid ni Lolo at ni Lolo Amador, sobrang ganda umano. May mga bulaklak daw dati sila na sa kagubatan daw nila nakuha. At kung hihingian daw ito ng mga similya ay namamatay daw yung binibigay. Sumaga mahirap paramihin o kuhaan ng ibang tao. Pero pagdating sa kanila ay parang napakadali lamang buhayin yon. At yung mga alagang hayop nila ay matataba, mabilis dumami. Humantong pa nga umano sa kinainggitan sila nun dahil sa swerteng nangyayari sa kanilang pananim at mga alaga. Ang buong alam ni Lolo Amador ay nag-uusap lamang sila ng diwatang to. Pero hindi niya napansin na nakatulog na pala siya dun mismo sa bato na inupuan niya. Sa maniwala man kayo o sa hindi, sabi ng lolo namin, 3 araw na daw nawawala si Lolo Amador pero ayon naman kay Lolo Amador na halos 1 araw lamang nung nagising siya. Hapon na siyang bumangon. Umuwi siya nang naalala niya ang anak niya. Magmula noon Sir Seth, nakikitaan na daw nila ng pag-iiba si Lolo Amador. Nakikita nilang tumatawa itong mag-isa at nagsasalita na kaya naghinala sila na nababaliw na ito. Siguro dahil sa ginawa ni Lola Marta. Laging ganun si Lolo Amador. Minsan dahil sa magkakalapit bahay lang sila ni na Lolo ay nakikita nilang parang may pinapapasok ito sa kanilang bahay. At ito pa Sir Seth, iniiwan niya ang anak niya na mag-isa sa bahay habang nagtatrabaho siya sa bukid. Kaya minsan, 1 araw, pinuntahan ni Lola Luisa ang bahay ni Lolo Amador at kukunin niya sana ang bata pero pagdating niya doon, naririnig niya sa kwarto na tawang-tawa ang bata noon. Ilang buwan pa lamang ang anak ni Lolo Amador nang silipin niya ito sa kwarto. Walang tao noon, maliban sa nakahigang bata sa duyan na halatang parang may tinitingnan habang nakangiti ito. Humahalakak pa. Alam mo yung parang wala kang nakikita pero may nag-aalaga sa kanya.
Lalong kinilabutan ng Lola Luisa. Sumigaw siya sa nanay nila habang patakpong lumabas sa bahay nun. Sinabi pa nito na pati yung bata umano ay nasapian ng masamang espiritu. Takot na sila nun. Pinunta nila ang bata at kinuha. Dinala sa bahay nila at inaalagaan. Pagkarating ni Lolo Amador ay sinabi nila ang nasaksiyan nun. Pero parang okay lamang ito kay Lolo. At parang natuwa pa. Sabi pa ni Lolo Amador ay, "Puti pa si Lira. Inaalagaan ng anak ko pero si Marta wala. Sumama pa ito sa ibang lalaki." Tinanong nila kung sino si Lira. At sinabi ni Lolo Amador na ang aking kaibigang Diwata. Siya ang gumagabay sa ating lahat. Nasabi naman nila Lolo na matindi na talaga ang utak ng kapatid nila. Dapat ay ipagamot na umano nila yon. Nang marinig ito ni Lolo Amador, nagalit ito. Pinagsasabi niyang wala siyang sakit. Hindi siya nabubuwang. Kinuha nito ang anak kay Lola Luisa at umuwi na. Isang hapon naman mag-alas 6 na nun, ay biglang sumigaw si Lolo Amador. Sabi nito, "Ayan na sila. May parada ata. Marami sila. Mahaba ang damit nila. Saan kaya sila pupunta?" Tumakbo ito sa dinadaanan din ng tao. At sinabing, "Lira, saan kayo pupunta?" Tapos yung reaksyon ni Lolo Amador ay yung tipong parang may sumagot din sa kanya. Na hindi naman narinig pero tumangu-tangu lamang ito. At nagkumpas pa ng kamay na sabi ay, "Paalam, aantayin kita bukas." Tinanong siya ng kapatid niya kung sino ang kinausap niya. Sabi ni Lolo ay si Lira. Hindi daw ba nila nakikita yon? Kinabukasan ay hindi nila nakitang lumabas ng bahay si Lolo Amador. Pinuntahan nila ito at gusto ding kamustahin ni Lola Luisa ang pamangkin at kapatid. Pero napakataas na ng lagnat na mag-ama nun. Nagdidiliryo silang dalawa. Ang bata ay hinang-hina na at sa takot ni Lola Luisa ay sumigaw siya na nanghihingi ng tulong. Dahil sa malayo sila sa syudad na may mga doktor, kaya sa manggagamot na lamang sila pumunta. Yung mediko-mediko. Yun ang tawag nila sa manghihilot nun. Tinawas sila ng mediko at doon ay nakita na may nagkakagustong immortal o diwata sa Lolo Amador at handa itong kunin at dalhin sa kaarian nila. Ultimong yung bata gustong isama. Ginamot sila ng mediko na ito at umayos naman ang pakiramdam nila noon. Gumaling yung baby at si Lolo Amador. Ayaw na rin sanang magkwento ni Lolo Amador patungkol dito kay Lera. Pero dahil nakiusap ang nanay nila kaya ibinahagi nito na nagkagusto na siya sa diwatang yon at handa siyang sumama dito. Dala ang anak nila. Ang sabi ni Lolo Amador, si Lira ang babae na para sa kanya, hindi si Marta. Masaya siya pagkasama niya si Lira. Pati anak nila ay mahal na rin ni Lira noon. Kaya handa siyang tumira sa kaharian ni na Lira. Nakilala niya na rin umano ang pamilya ni Lira at wala na umanong problema noon. Iyak nang iyak ang nanay ni Lolo Amador o ang lola namin sa tuhod. Pati sina Lolo noon talagang umiyak. Ang sabi ng nanay nila ay ipapagamot ito at bibigyan ng pangontra para hindi siya madala nito. Pero ayaw ni Lolo Amador. Desidido siya at masaya siya na kasama si Lira at payagan na umano siyang sumama nun. Mamayang hating gabi ay susunduin umano sila. Ayaw talagang pumayag ni na Lolo at lahat ng kamag-anak niya. Humingi pa sila ng tulong sa ibang mga kamag-anakan na bantayan itong si Lolo Amador.
Nag-vigil sila. Maraming tao. Pero mga bandang 12:00 ng madaling araw, si Lolo Amador at ang anak niya ay bigla na lamang nawalan ng malay. Sigaw ng sigaw ang nanay nila pati si Lolo at Lola Luisa. At ang bunso nila, iyak na ng iyak. Tiningnan ng mediko o manggagamot itong dalawang ito. Pero wala. Wala na umano ayon sa mediko. Ultimong yung nilagay niyang orasyon at panaming o panangga ay sinira o hinasak mismo ni Amador. Wala na daw silang magagawa nun. Ginusto niyang sumama. Sa madaling salita ay namatay si Lolo Amador at ang anak nila. Dinala niya ito sa kung saan man siya dadalhin ni Lira. At dahil sa hindi pa uso ang imbalsamo nun, inilibing sila na magkasama ng anak. Si Lola Marta ay hindi na rin po umuwi dahil nahihiya din ito at galit na galit ang pamilya ni Lolo Amador. Yun ang kababalagan na nangyari sa angkan namin. Hindi ko masasabing totoo ito gawa ng wala naman ako doon. Pero tinandaan ng lolo namin na mula nang magkapamilya sila, bawat isa sa lahat ng henerasyon namin ay kinikwento ni lolo namin ang karanasan na yon. Para bumigay kami ng respeto sa bundok na kanilang kinalakihan. Sa ngayon ay hindi namin sigurado kung nandito pa ba si Lolo Amador at ang Diwata. Dahil kalbo na po ang bundok namin. Wala nang malaking puno. Halos niyog na lamang ang nakapalibot na natira doon. Yung mga malalaking puno na mga kahoy ay wala na rin. Pina-chainsaw na ng mga tiyahin ko at tinaniman ng mga niyog-niyugan. Ito na ngayon ang pinagkakabuhayan namin at ang aking mga magulang ang nag-aalaga ngayon.